na naman mga palangging-ging. Ang ating hunting today, mahigit 7 oras. Nakakapagod. Pero okay lang, ang gaganda ng aking mga first class mga palangga. Mas malalaki today kasi pumunta ako sa gubat na malalaki ng mga pine trees, mga siguro 50 years, 60 years na yung edad. Kaya malalaki din ang mga tumutubo, pero syempre sa bangin, makita naman ninyo sa video mga palangga. Paakyat pababa kasi sumingit-singit itong mga first class sa mga puno ng pine tree na malalaki na nasa gilid-gilid na ng ng mga bangin-bangin. Pero yakang-yaka ko yan. Ako pa, di ba? Reyna ng kagubatan ito at best collector. Ayan. So malapit na ako. Pauwi na ako, mag-aalas 8 na ng gabi. Pero may liwaliwanag pa ang langit. Ayan, ang bigat mga palangging. So marami na naman ako mabenta. Kasi may order. Yung kahapon ko na nakuha, hindi sapat. May order kasi na 2 kilo. Tapos may order na 3 kilo. May order na 2 kilo ulit, 1 kilo. Hindi sapat. Kasi yung kahapon parang 4 na kilo lang yun eh. So ito, baka ang bigat eh. Baka ito I don't know, 3 kilos or 4 na kilo. Hindi ko sure. Puno. Kikiluhin ko mamaya. Tapos itong mga second class ko. At saka yung mga first class na mga punikitati. Yan ang aking mga minsan giveaway ko, 4 na piraso sa buyer ko, ganyan. Tapos yung matitira, i-dry ko siya kasi mas mahal mga palangging kapag dried na yung mushroom. Siyempre ma-process, matrabaho, electricity, yan gabit araw, walang tigil. Halos sobra 1 week na yan, walang tigil yung aking dryer kasi marami na akong na-dry. So pag per kilo na, 247 euro na ang per kilo ng dried mushroom. Pero siyempre sobrang dami nun. Mapapagod ka nun kasi magaan na siya, diba? Kasi dry na. Pero i-ano ko siya, i-per gram ko siya pag may time ako. Basta mag-dry lang ako, yan. So, shout out sa aking mga palangging. Ang bigata palangga, oh. Pero nakaka-relax sa paglalakad sa forest kasi yung sciatica ko, yan yung best remedy na medicine. Maglakad. So sa forest, maganda maglakad kasi up and down. Maraming mga sukal-sukal, marami kang mga hahakbangan ng mga kahoy na malalaki, mga sukal. So na-exercise yung sciatica ko sa likod. So parang nafi-feel ko na igagalaw-galaw ko na siya ng konti ngayon yung aking lower back pains. Ayan. So gagaling yan sa sa pagma-mushroom ko. Gagaling yung aking sciatica yan. Ayan. Medyo sumasakit siya pero that's okay. Ayan. So shout out sa aking mga palangging dyan na nanonood ngayon. Ayan. Alam nyo na yan kung sino kayo. Kasi pag inisa-isa ko na naman at makalimutan ko na naman yung hindi mabanggit ay masakit sa dibdib ng Reyna King Bell kapag hindi nababanggit. Ayan. So anyway, by the way, highway, this is the Ting-Ting Pating-Ting. Masarap ang mushrooms dito sa aking kingdom. May mga nagja-jogging, may mga nagbibisikleta doon sa karsada. Ayan, so thank you so much mga palangga. Mabigat, ko muna, ibaba ko muna ha. Sobrang bigat. Ayan, oh my god. Dito na ngayon para nakikita sa camera. Ang dami mga palangging. Ayan, pero dapat mga palangga, expert ka dyan sa paghahanap ng mushroom. Kasi ako syempre, best collector ako. At saka naka-attend ako ng course. Para bagang sinasabi na kapag ikaw ay naghahanap, wala kang makita. Kasi puro dahon na tuyo, brown, dark, kung ano-ano ang makikita mo. So parang desperate sometimes na wala kang makita. Kaya lang syempre, lakad ka lang ng lakad sa forest. Tapos yung positive ka lang na mayroon ka makikitang mushrooms, di ba? Tapos linawan mo lang yung mata mo, sharp. Tapos para bang paglingon mo doon, mayroong tumatawag sa iyo na mushroom. Hello, lingunin mo ako dito. Lingunin mo ako dito. Lingunin mo ako sa likod. Lingunin mo ako sa harapan. So paliko-liko para kang liliko-liko ng iyong body language, ganyan. Pag tingin mo, mayroon pala doon. Kasi may nakita ako, lola. Nagma-mushroom siya, may baldi siya, walang laman. Ako, punong-puno, yan oh. Kasi ang alam lang nila yung dito lang sa mga gilid-gilid ng mga daan-daan dito sa kagubatan. Tapos, hindi nila nakikita yung mga first class. Kasi katulad nito palangga. Yan. Ang kulay niya parang dahon. Parang dahon na tuyo. So, kapag hindi ma-sharp yung mata mo, hindi mo siya makikita eh. Dinaanan lang, 2 piraso. Itong dalawa na ito. Ayan dyan ko lang nakuha sa, dyan, dumaan ng lola. Yan, hindi niya nakita. Kasi ang dahon, pareho yung kulay na yan. Marami pang mga dahon-dahon dito na, kailangan ang mata mo malinaw. Kapag bumubulaga na lang yan dyan. Tapos may iba pang kulay ng kabuti. Halimbawa, itong kulay. Ayan, iba naman ang kulay niya, di ba? Ayan. So ang magiging kulay naman ito, sa pagdi-disguise niya sa sa tinutubuan niya, ganito ang kulay. So hindi mo talaga siya makikita kapag hindi malinaw yung mata mo.
At saka kapag hindi ka skilled at professional sa paghunting ng mushroom, wala kang makukuha mga palangga. Ako kasi, kabisado ko na yan. Paglingon ko, at nakita ko, may umbok doon, umapaw, mushroom na yun. Paglingon ko, ayun, mayroon doon, mushroom na yun. Tapos paglingon ko naman dyan, ayan, mayroon. Oh, parang tinatawagan kasi ako ng mushroom na ano, nalingunin mo ako, Reyna King ng Gabel. Ang ganda-ganda ko, kunin mo ako. Kasi ayoko dito sa gubat na mabubulok ako dito. Nakakainin ako ng squirrel, kakainin ako ng snail, at papasukan ako ng worm. Ayaw ko yun. Lingunin mo ako, Reyna King. So lingon ako, paglingon ko, ang laki, grabe. Ang ganda mga palangga ito. Nakita niyo sa video ko, nasa ravine ito, mataas na bahagi ng ano ng forest na maraming malalaking punong kahoy. Nasa video yun. 3 sunod-sunod. Ang kramo nito, grabe, ang bigat nga palangga. Pag ganito palangga dun sa ano, kwento ko lang. Sa north, sa eastern Finland, nung best collector ako doon, ang hinahunting talaga na hinahunting namin, yung malalaki talaga kasi mabigat para marami ang kilo niya. Tapos yung pagchap-chap mo, paglinis, dahan-dahan lang, na parang dahan-dahan para hindi mabawasan yung gramo niya, yung mabibigat talaga mapalaga. So tuwang-tuwa, lakad ka ng lakad. Tapos pag nakatagpo ka ng malalaki, ano lang yan, 3 piraso, 4 na piraso ng malalaki, ano na yun, 1 kilo na. So 13.50 binabayaran doon ng buyer. Kasi mga palangga doon sa eastern at saka sa north, wala doon problema yung buyer. Naghihintay na yan sila, maraming buyer yan, naghihintay sila sa ture na sana may mga collector na magdadala ng mushrooms, magdadala ng berries, kasi nag-aabang na yan sila. Dinadala yan sa Italy mga palangga. Kasi doon sa north at saka sa eastern, may malaki sila doon na cold storage house. Kasi itong mga first class, dapat nasa malamig yan na cold storage house. Na malamig na lugar. Kasi pag mainitan ito, didilaw, magiging second class siya. Kahit may ulo pa siya, second class na siya. Kaya doon, yan, namimili sila. Dito sa Espoo, dito sa Helsinki, wala. Wala ditong cold storage house ang Dalla Valley, kaya hindi sila namimili dito mga palangga. So ayan, ipopost ko siya sa marketplace para may buyer. So may buyer naman ako ginoo kagabi. Inabot ako ng 1 o'clock in the morning kaka-reply ng kanilang mga chat sa akin, may 3 kilo, may barat. Sabi ko, barat-barat ka naman, sabi ko, maawa ka naman na 6 na oras ako na sa forest. Tapos lakad ng lakad, huntingin itong napakagagandang mga kabuti na to. May mga spiders, may mga pungki, nakakagat sayo, may lamok, papawisan, katawa rin ng tawa. So hindi na rin tumatawad. So 15 euro nga lang yan per kilo. Samantalang sa shop, ang papangit pa ng paninda, hindi ganito kagaganda mga palangga. 28 euro per kilo. Ayan, samantalang itong aking mushrooms ay ang gaganda. Sabi ng isang buyer ko, they look so great. Sabi, yes, they're so delicious. Kukulikta kagabi, nakulik na yung dalawa. Taga Helsinki nga, malayo. Nagbiyahe siya, natural. Gusto niyang kumain ng masarap na mushroom na kinulik ko. Abay, magbiyahe siya. Alangan na ako pang magdala doon, di ba mga palangga, no? Siniswerte? Ayan, so ang dami kong mushroom palangga. Umulan kasi kagabi, pero wala, tuyo pa rin ang forest. Kasi kunting ulan, hindi naman yan mababasa lahat kasi maraming puno. So, babagsak dito, ang kapal ng mga dahon, ang kapal ng mga natures dito. So, hindi aabot hanggang sa kailaliman yung tubig, di ba? O, ayan. Kita nyo yung palangga. Kuha na. Tikat, bibigyan ko pa kayo ng yung nakuha ko doon na so, baka maputol ang ulo. Ayan, dali lang. Maputol ang ulo. Nasa ilalim na yung mga malalaki lalo. Ayan. Itong 4 na to, more than 500 grams na to. O, di ba? Super ganda mga palangga. At ang linis-linis. Magandang presentation ko. Kinikilo-kilo ko muna mga babies ko to. May dumaan kanina dito. Nahuli lang ako mga palangga. Pato, yung duck. Magkakasunod, 6 yung sisiw niya malalaki na. Dumiretso-diretso dito ganun. Papunta yun sa lagon kasi maglalangoy na yung kanyang mga anak doon malalaki na. Sunod-sunod din sa nanay nila. May video ako pero malayo. Malayo ang aking video but we'll see. Sana maaninaw kahit paano. Kasi nahuli ako ng dumaan na sila. Ang bilis. Kailangan ko pang i-log in yung telepono ko. So nasa bulsa. Tapos malayo na sila nung na-videohan ko. Kaya ang ganda, dumadaan pala sila dito yan, no? Ayun, galing yun sa kanilang pugad. So lumalaki na yung mga pato niya, mga anak niya. Dinalanan niya doon sa lagoon, lalangoy na yun sila doon kasi malalaki na. Nakakatuwa kasi sumusunod sa linya-linya ba, sumusunod sa nanay nila. Ang ganda mga palangga. So by the way, thank you so much ulit sa aking mga palangginging, sa aking mga members, ayan, sa panonood ng aking pagma-mushroom dito. Wala tayong ibang content ngayon kundi mushroom dahil 2 buwan lang ito. Itong bulitos, 1 buwan lang to, wala na to next month. Wala na to siguro kasi supilo bahbiro na yung susunod next month. Malamig na kasi next month. So yung mga mushroom naman natutubo ng colder and colder na yun ang tutubo. Yung supilo bahbiro, tapos yung Mosta Torvi, yung itim na mushroom yan tutubo. Pero ito siguro yung mga huli na hindi naka-pop up, hindi nakatubo. Ayun, madalang makita-kita mo bumping sa yung lubot. Mayroon pa lang sa likod mo ganyan pag kumukuha ka ng supilo bahbiro. Ang kantarili, wala, kunti dito ang kantarili, dry kasi. Ang kantarili yung yellow, yan sa mga basa-basa na area yan tumutubo. Ay dito dry na dry, wala. Ilang piraso lang kanina nakakuha ako malalaki doon sa nasa video rin, nasa ilalim ng punong kahoy.
nagtago doon sa sa kuweba. So mamaya makikita nyo rin yan sa video. Ayan mga palangga. So, thank you so much sa inyong lahat. Ayan, sa panunood. Ay busy-busy tayo. Samantalahin natin ang mushroom season na na pumunta sa forest at kumita ng income natin kahit paano, di ba? Ayan, ayan. So thank you so much mga palangging. Shout out sa inyong lahat-lahat diyan. At kuha na kayo ng mushroom. Pag-uwi ko, yung mga first class na dry, mga ganito ka first class na dry ang aking iuuwi para para matikman ninyo, ha? Pang sahog-sahog sa ulam. Ayan. So, God bless us all. Ingat kayong lahat-lahat diyan. Ha, today is Thursday. Ayan, bukas na ito ma-premiere Friday itong ating video kasi gabi na, mag-alas 8 na. Alas 8 na nga yata mahigit. So, uwi na ako. Hindi na ipipikit ko na mata ko dito na diretso na ako diyan, hindi na ako dadaan dun sa forest para hindi na ako mag-stop pa para makakita ulit ako ng mushroom. Dito na ako dadaan yan straight yan sa field para sa field wala ng mushroom yan diyan.
mga palangga kung bakit ang first class ay dapat makuha kaagad kapag ito ay nasa first class pa lang. Kasi you know why? Kapag pinasok na ng worm sa loob, ang first class ay masisira na yan. As you see, naunahan na tayo ng worm. May worm na yan sa loob, pero hindi pa niya naaabot yung gitna. Kaya hindi pa nagtuturn sa yellow ang ating first class. So, yung worm na yan sa loob ay kukunin natin kasi hindi yan lalabas dyan. Sasama sa bahay yan. So, ang gagawin natin, puputulin natin dito. Huwag ka maputol ulo kasi ang first class dapat hindi putulang ulo. So, tingnan natin ang worm. Ito ang sumisira ng kabuti. Where are you? Naku, lumampas yung aking. Naiwan siya doon. Naiwan siya doon sa lupa. Kapag wala siya dito sa loob. Tingnan natin. Kapag wala na siya dito sa loob, naiwan siya sa lupa. Andito siya sa loob mga palangga. So, ayun. Ang worm, you see? Diyan siya nakatira. At inubos na niya yan. Buti hindi niya naabot yung hanggang doon sa dulo. So, ito ay first class pa. Ayan o, hindi pa niya naabot yan. So, ayun siya mga palangga. Ang worm, saan ka na yan? Pati naputol tuloy. So, ayan ang worm na sumisira ng kabuti. Yan ang pagkain ng mga ibon. Yan. So, yan ang sumisira sa kabuti. Yan, bumalik ka dyan sa loob. Yan, pasensya ka na para nasugatan ka yata. At patuloy mong kainin yan. Yan. So, yan ang reason na dapat kuhanin ka agad ang mga first class. Ayan o, meron na siyang butas-butas dyan o. Oh. Kapag naabot na niya hanggang doon sa taas, magtuturn na siya ng yellow or di kaya tuluyan ang masisira yung mushroom. Yan, kaya hanggat maaga, first class ay makuha ka agad kasi yung worm, number 1 talaga yan na sumisira ng mushroom. Yung pa namang mga masasarap na mushroom, yung gustong-gusto din nila. Yan, so yan ang reason. So ito first class pa to. Ayan, marami akong first class. Pero ang first class, dapat ay hindi matanggal ang ulo. Ito magtuturn na ito sa second class. Ayan, so ayan o, first class yan na nag-turn, pero wala siyang worm, wala siyang uod dyan. Bali magtuturn lang itong ulo niya na yellow. Yan, kaya sa bintahan ay classification niya ng second class. Itong mga nandito ay second class lahat yan, yan. O, nilagay ko yun doon sa first class basket ko kasi first class pa siya kanina. Pero at least first class pa siya ngayon. Kasi hindi pa naman nag-expand yung kanyang payong-payong. Ayan, mga second class o. Saka first class itong mga puniki ko nandyan. Ayan. Paalaman. Mula sa Reyna K. Ayan. At ako'y patuloy pa dito, maaga-aga pa eh. Wala pa ako ditong, magta-3 oras na yata ako dito sa forest ngayon. Siyempre walang gaanong maraming mushroom ngayon. Kaya lakad ng lakad hanggang makahanap tayo ng ating mushroom para hindi tayo uuwi na nganga. O diba? May pangbenta na naman ang Reyna K Nganga Bell. Okay, patuloy lang tayo sa paghahunting natin ng mga mushrooms. Ganyan dito sa kagubatan. Ang autumn colors ay makikita mo na. Iba't ibang mga tints ng mga dahon. Kaya dapat malinaw ang mata para mayroon tayong makita. O may nakita ba kayo? Ayan, mayroon tayong nakita. Ayan. O, first class siya. Kakulay na siya ng grounds, 'di ba? Kaya kapag hindi ka talaga skilled sa paghahanap ng mga kabuti sa kagubatan, wala kang makukuha. Kasi yung iba, yung nakikita lang nila, yung malalaki na, yung third class at saka second class na. Kaya hindi nila nakikita itong mga first class na tumutubo kasi nga kakulay ng grounds, kakulay ng mga dahon. Ayan, kaya dapat talaga ay sharp ang paningin para magkaroon ka ng maraming mga kabuti. Yan, kasi kung saan-saan lang yan sila umuusbong sa, o katulad nito. Yan, super beautiful, di ba? Mga palangging. O, umusbong siya dyan sa malapit sa puno ng pine tree. Kasi nga nabubuhay yan sila sa mga ugat-ugat ng pine trees. Ayan, at sa mga needles ng pine tree na mga dahon. Ayan. So, huwag kalilimutan na takpan ang pinaghugutan kasi para yung kanyang spores or kung tawagin dito ay etiyot ay matitira sa ilalim at tutubo ulit iyan sa darating na panahon. As you see, kakulay niya yung dahon. Kaya dapat talaga malinaw ang mga mata. Dahil kung ano itong umuumbok dito, ayan ang Kilta bahbiro. Umuusbong pa lang siya, di ba? Kinakain yan. Pero hindi ko na siya kukunin kasi medyo maasim ang sabaw ng Kilta hapiro at saka puna hapiro. Pero kinakain. Nakikita ko nga sa bentahan nagbebenta sila ng Kilta hapiro at saka punainin hapiro. Ayun, may dumaan. Kasama yung kanyang aso.
Okay, so ito third class na ito mga palangging-ging. I just want to show na hindi na kukunin ang third class kasi walang bibili niyan. Doon sa North at saka sa Eastern Finland, bibilhin pa yan ng company. Pero dito sa Espoo, kasi nga ay private buyer ang aking mga buyers. So, hindi ko na sila binibintahan ng second class at saka third class. O ito ay third class na rin. Pwedeng kunin yung kanyang paa kung walang worm. At saka yung kanyang sombrero na yan, kung walang worm, pwedeng kunin para i-dry. Kasi pag dry na, kung may natira man na konting worm, ay mamamatay. O diba? So, i-compare natin ang third class sa fifth class. Okay? Yung nasa ground ay fifth class na. So, hindi na natin kukunin kasi dark na yun at saka yung parang nilugaw na. Kaya hindi na natin kukunin ang 5th at saka 6th class. Hanggang sa 3rd class lang na walang worm ang kukunin natin. Para yung 2nd class at saka yung 3rd class ay yun ang ipang dry ko. O yan 6th class na yan. Parang lugaw na yan siya. At hindi na pwedeng pero alam niyo mga palangga, sa Italy, kinakain pa nila yan. Naku, sarap na sarap yan sila sa mushroom. Kasi nga, mahal na pagdating doon sa Italy. Oh my God, kita ninyo yan? Iba naman ang kulay niya, di ba? Medyo siya, medyo hindi brown. Ang nasa paligid niyang mga dahon naman ay kakulay niya, di ba? Ang ganda naman talaga. Sa forest mga palangging, enjoy na enjoy ka sa oops, mayroon pa. Buti hindi ko natapakan Kaya be careful din sa paglalakad sa forest kasi nga hindi mo kaagad-agad makikita. First class na naman. Iba-iba din ang kanilang mga figure, di ba? Yung isa malaki ang puwet, diba? Yung isa naman ay straight ang kanyang body, diba? Kanya-kanyang pagandahan din ang mga kabute. Kaya nga, nakakaawa sila kapag hindi matagpuan ng first class kasi kakainin sila ng snail o kakainin sila ng squirrel. At ang pinakamasakit kapag worm ang pumasok sa loob ng body ng mushroom kasi masisira agad. Kasi yung worm, naglalagayan sila ng caterpillars sa loob ng mushroom. Kasi syempre, paborito din nilang kainin yung mushroom, yung mga worms. Kaya hanggat maunahan ka sa first class, uunahan ka nila. So, mientras maaga pa nga, ay kunin ka agad ng mga first class. Ito ay, hindi ito kinakain. Ayan, poisonous yan. Pero mayroon akong nakikita sa mga postings sa aming mushroom group na nagpo-post sila ng ganyan. At mayroong mga katulad na edible. At mayroong mga katulad na poisonous. Kaya dapat talaga kilala mo at alam mo ang mga edible na mushrooms at yung hindi edible. Kasi mahirap na. Ito, second class siya, matigas pa siya. So, yan, herkotate, matigas pa siya, kaya second class pa siya. So, kukunin natin yan. Maraming magkakatulad dito sa Finland Nature. Daan species ang klase ng mga kabute. May magkakatulad pero hindi edible. Puniki yan. Puniki tati. Or lihmantati. Lihmantati yata. Kasi parang magkatulad sa puniki yung kanyang paa. Tapos yung ulo magkaiba. Yung kulay. Yan.
So, linawan lang ang mata. At dito sa forest na ito kung saan ako ngayon, tumutubo dito ang black mushroom, yung Mustator vicieni. Pero wala akong nakita sa ngayon kasi dry. At itong mushroom na to ay hindi yan kinakain. Palamuti lang ito sa sa nature, pampaganda ng kagubatan. Sa ngayon, hindi tumutubo pa yung Mustatorvi, yung black. Mga pa yan. Pag cooler na ang panahon, tutubo na yan, pati yung Supilo, bahbiro, yung brown. Dry na dry ang forest, sayang. Sana kung marami lang ulan, mga palangga, napakaraming mushrooms tayo na makukuha at mabibenta. Wala walang ulan. Ganyan talaga ang buhay. Wither lang ang panahon, di ba? Kung minsan meron, kung minsan wala, zero, tanggapin ang katotohanan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na itong mushroom na ito ay beautiful pero dangerous. O, di ba? O, ito. Lihman tati. Kinakain yung dilaw at saka yung brown. Pero yung colorful, yung super ganda, hindi kinakain yan. Deadly poisonous yan. Okay? May iba-ibang kulay din ang mga deadly poisonous. O, yan pa lang. May kantarili din ako. Later on, syempre bago ako umuwi mga palanggingging, pupunuin ko muna yan. Dahil ako naman ang tao na nagpapahinga ako kapag pagod na, uupo ako. Tapos kakainin ko yung snacks kong dala-dala. Pero hindi ako basta-basta nag-quit sa pagtatrabaho or paghahunting ng mga kabuti. O yun, super beautiful but lason mong halik yan. Yan ang ang ganyan na mushroom mga palangga. Carpacieni ang tawag dyan. Iba-ibang kulay yan. Tapos, pag yan ay makikita mo na sa forest, na tumutubo na yan, yung mga lason mong halik na yan, yan ay palatandaan na tutubo na rin ang mga bulitos, ang mga porsene, ang mga hirkotati, ay tutubo na rin. Kasi nauuna yung lason mong halik na yan. Kasi yan ang sabi ni Papa namin noon nung buhay pa. Kapag may makita ka ng lason mong halik, yung Carpacieni, yan ay palatandaan na tutubo na rin ang mga hirkotati at iba-iba pang mga tatis na edible. Yan. Pero pag wala pa yan, wala pa rin, hindi pa tutubo. O diba? Nauuna talagang tumubo ang mga magagandang lason mong halik pampa-attract sa kagubatan. O diba? Katulad nito, ayan, mga hard mushrooms na parang mga kutsinta sa gubat. Diba? Ang ganda ng mga kulay. Parang mga kutsinta. O kung pwede nga lang, kutsinta na lang yan para kakainin ko na lang kasi kapag nagugutom ka na sa forest, kahit anong mahagilap mo sa iyong baon ay wala nang arte-arte. Subo na lang ng subo kasi nga para magkaroon ka ng energy para maglakbay yan, hakbangan mo yung mga kahoy-kahoy na yan. Minsan hindi mo na alam saan ka susulong, may branches sa likod, sa harap, sa gilid. So iwasan mo ang iyong mata na matusok ng mga branches ng iyong tainga, yung iyong ulo, iwasan mo. Kasi mahirap din sa forest. Kailangan marunong kang maglakad sa forest. Uy, kambal ito. Yung kambal tuko, mga palangga. Look at that. Anong class na ito? Third class na sila mga palangging. Walang nakatagpo sa kanila. Pero dumaan ako dito sa place na to ng mga 3 days ago. O, dumaan ako dito pero hindi ko yan nakita. Yung tatlo na yan. First class pa sana yan. O, itong binubunot ko. Second class ito. Second class pa siya kasi tingnan ninyo ang pinagkaiba. Second class, ayan, maputi-puti pa yung kanyang hasang. Yung third class, medyo brown-brown na. So, sa tatlo na yon, yan lang ang nakuha ko. O, iiwanan ko na yan lahat yan. Yung mga pinagtabasan ko kasi para sa mga wild animals. Tatakpan ko naman, pero kaykayin yan ng ng usa. At saka kaykayin yan ng kung anong mga wild animals na kakain yan.
Pero tatakpan ko para hindi makita ng mga tao na dumaan din at nagma-mushroom. Kasi para hindi nila makita na nag-mushroom na pala dito ang Reyna King Ngangabel. Nabudol ko sila, di ba? Nabudol ko sila. Naunahan ko eh. Sa gubat kasi mga palangga, paunahan din at palinawan ng mata. Siyempre, pag wala kang course na pinagdaanan sa pagmamashroom at sa pagiging collector, yung makikita mo lang, yung malalaki lang. Yung malalaki lang ang ulo, second class, third class. Yun lang makikita nila. Pero ako, lahat ng first class, kita ko. O, ayan o. Kita ninyo yan? Super beautiful palangga. Dalawa, first class. Mismo sa puno ng pine tree. Daanan ng mga tao. Yan sa kagubatan. Kasi may footpath. Ayan, nandyan lang sila sa gilid-gilid. Hindi nila nakita, di ba? Kaya alam niyo mga palangging, sabi ng ng buyer ko, sabi niya, where did you find? Sabi niya, where did you found those beautiful mushroom? I love them. Sabi ng ang yayamanin kong lola na buyer na Marites. Sabi ko sa gubat ko nakuha. Saan gubat? Sabi ko dito sa Expo. Sabi niya, bakit sabi ng maraming tao, wala daw makita at wala daw tumutubo. Sabi ko, madalang nga kasi yung dry ang forest. Pero sabi ko, dahil ako ay best collector, at sabi ko dahil ako ay skilled at sharp ang aking mga mata, at alam ko kung kinakawayan ako ng mushroom katulad niyan, muntik ko nang natapakan. Parang betlog-betlog pa naman yung niya, yung design. Yung design ng kanyang ulo-ulo. Ba yan? Diyos, ganda rin. Tumatawa ka na naman dyan. Ayan, parang betlog-betlog, diba? Muntik ko nang natapakan. Kasi nga, pag hindi ka sharp, may mga natapakan din ako eh. May mga natapakan din ako mga palangga. Hindi ko napansin. Pag lingon ko, syempre ang nakita ko, first class. Paglingon ko, sabi ko, bakit parang may pumutok sa bota ko? Pagtingin ko, natapakan ko isang first class na maliit, na bagong tumutubo pa lang. Kaya dapat sharp talaga sa hahanting ng mga mushroom. Kasi kumakaway-kaway yan sa iyo eh. Kabilaan, harapan, likod, tagiliran. Kunin ninyo ako kasi kakainin ako dito ng worm. Kunin mo na ako, Reyna King Ngangabel. Katulad niyan, dali, Reyna King Ngangabel, hugutin mo ako dito kasi first class ako. Mabigat ako. At mabibenta mo ako. Super ganda ako. Ayan, very beautiful mga palangga. Katutubo niya lang talaga gabi. Tapos ngayon araw pumunta ako. Nakita ko. At syempre, mahal ang presyo niyan. May gumagapang na kaagad fly yan. Yung gumagapang mga palangga fly na gustong pumasok sa loob ng mushroom. Pick up muna tayong blueberry at magsubo para may energy tayo. Ayan. Kapag nakapasok yung fly dyan sa loob ng kabute, gagawa na yan ng itlog sa loob. Tapos magiging worm. Kaya masisira yung mushroom. Ito third class. Ayan. Doon sa sa eastern at saka sa north, bibilhin pa yan. Bibilhin pa itong ganito. Kasi gagawin niya na powder. Siyempre, ipaprocess nila yan sa machine nila na mamamatay ang mga worm. Ang mga worms kasi mga palangga, protina yan. Worm ng mushroom ay kinakain ng tao. Yan, gagawin na powder. Kaya lang siyempre dito hindi ko nakukunin kasi nga hindi naman mabenta dito kasi private yung aking mga binibentahan na mga buyer. So gusto ko ibibenta ko lang sa kanila ay first class lang para good reputation ko para next year order sila ganito karami 10 kilo di ba? Ito third class na. Third class na ito mga palangga, sayang walang nakakita ng ng first class ito or second class, no? Ang laki pa naman. Kasi ang mushroom, pag tutubo na lang yan bigla, tapos nag-pop up ba, parang popcorn,
nandyan sila sa ilalim ng mga lupa, ng mga dahon-dahon, ng nature dyan sa ilalim. Tapos bigla silang mag-pop up na paglabas nila ay ayan kaagad sila, lumaki. Parang popcorn nga. Yan. So ito namang yellow, ito yung kinukwento ko sa unang bahagi ng video na to, na nakakuha din ako ng kantarili. Yan, mahal din ang kilo nito. Kaya lang konti, hindi marami dito sa sa Espo. Kasi nga walang ulan. Ayan, kaya siya tumubo diyan, medyo basa-basa diyan sa ilalim ng punong kahoy na ito ng pine tree. Medyo basa-basa kasi tumutubo ito sa may moist, sa medyo basa-basa para tumaba sila at lumaki. Ayan, so diyan sa ilalim ng puno, medyo basa-basa. Kaya sa ibang bahagi ng katulad sa Vanta, sa Lohya, sa Kirkonomi, at sa Lahti, sa Salo, sa Turku, saan pa ba, sa Tampere. Maraming kantarili kasi may ulan siguro doon. Kaya yan, matataba at malalaki ang mga kantarili nila. Nakikita ko sa mga posting nila. So, ito na at puno na ang aking basket. Ayan, pauwi na yan ako. Dito na sa bahay. Ayan ang aking mga na-catch for today. Kailangan na nating mag-kilo-kilo mga palangga dahil may order na 3 kilo, may order na 2 kilo, may order na 2 kilo ulit, at may order na 2 kilo ulit. Kaso hindi sapat. Hindi sapat ang ating kabote. Kaya bukas ay roronda ulit ang Reyna King Angabel. Ayan, 3 kilo na yan mahigit. Dinagdagan ko na. Dinadagdagan ko mga palangga ng at least 20 grams. Para kasi habang oras, ba yan, yung habang nandyan sila, bumababa din yung timbang nila. Kumikipis ba kung sa kumikipis-kipis sila. So, dinadagdagan ko minsan 30 grams, minsan 20 grams. Ayan, para sobra ang timbang, at least balik-balik ang customer, di ba? Ayan, 3 kilo yan, mahigit. O, tingnan nyo. 3 kilo at 17 grams. 11 ba? Ayan. So, pipick upin na ito, mga palangga, ang aking mga nakuha na ito. At sa susunod na araw, tayo ay kukolek na naman dahil maraming order. Ayan. Tinatatak-tatakan ko na para alam ko kung kanino na order ang mga yan. Okay mga palangging, happy lang tayo, wow lang sana. Thank you so much sa members ko, sa super chatter dyan, sa aking mga subscribers, organic. Ayan, laging tatandaan, ilagay natin. Okay, laging tatandaan, happy lang tayo, wow lang sad, palangga ko kamutanan. Hasta la vista, baby. Bye-bye everyone. See you again next video. Thank you. Like. Bye. Bye-bye mga palangga.